Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ang albularyo ng bayan. Habang patuloy silang naglalakad, palayo mula sa galit ng mga tao, napansin ni Mia ang isang pamilyar na amoy ng halamang gamot na bumangon mula sa kagubatan. Aling Mila? Tanong ni Mia, naririnig mo ba yon? May amoy ng mga halamang gamot. Sumagot si Aling Mila, ang mata ay medyo nag-aalala. Iyan ay ang amoy ni Mang Cardo, ang albularyo ng bayan. Siya ang may pinakamalakas na ugnayan sa mga espiritu at mga nilalang ng kagubatan. Matagal na siyang tinitingala ng mga tao dito, pero hindi siya palaging tapat sa kanyang mga layunin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mia, medyo natatakot. Ang albularyong si Mang Cardo, paliwanag ni Aling Mila, ay may sariling mga lihim na hindi alam ng nakararami. Marami ang nag-aakalang siya ay isang tagapagligtas, ngunit may mga nagsasabing gumagamit siya ng mga madilim na ritual upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Siya ang itinuturing na pinuno ng mga albularyo sa bayan, at madalas siyang pinaniniwalaan ng mga tao kapag may nagaganap na kababalaghan. Habang lumalapit sila sa isang maliit na kubo sa gilid ng kagubatan, nakita ni Mia ang matandang lalaki na nakaupo sa isang tambakan ng mga halamang gamot. Si Mang Cardo ay may mahahabang pilantik na mga kamay at mata na kumikislap sa dilim ng kagubatan. Ang mga mata niyang parang may lihim na kababalaghan, at may dala siyang mga kagamitan na mukhang ginagamit sa mga sinaunang ritual. Mang Cardo, bati ni Aling Mila, ang tono ng kanyang boses ay may kabang nag-aalala. Kailangan namin ng iyong tulong. Tumingin si Mang Cardo kay Mia, at isang malamlam na ngiti ang sumili sa kanyang labi. Ah, si Mia, wika ni Mang Cardo. Ikaw pala ang batang may amuletong itinaguyod ng dilim. Alam kong darating ka. Matagal ko nang nararamdaman ang kanyang presensya. Mang Cardo, hindi ako narito upang magtanong tungkol sa amuleto, sabi ni Mia. Ang tinig ay matatag. Narito ako upang humingi ng tulong. Ang mga nilalang ng dilim ay nagnanais na buksan ang pintuang iyon. Gusto kong matutunan kung paano ko ito maisasara ng tuluyan. Ngunit tumawa si Mang Cardo, at sa tunog ng kanyang tawa, naramdaman ni Mia ang isang matinding puwersa ng takot. Ah, hindi mo ba alam, Mia? Sabi niya, ang boses ay may kasamang kalungkutan. Ang pintuang iyon ay hindi basta-basta matutudukan. Kung sa palagay mo ay ikaw lang ang may kakayahang magsara nito, nagkakamali ka. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mia, ang mga mata ay kumikislap ng kalituhan. Si Mang Cardo ay tumayo at lumapit kay Mia. Ang amyutong dala mo ay hindi basta-basta. Ang bawat piraso nito ay may katumbas na kapangyarihan. At ang pintuan na nais mong isara ay isang bahagi ng mas malaki at mas malalim na plano. Hindi mo kayang gawin ito mag-isa. Nagdalawang isip si Mia. Kailangan ko ng tulong. Ang mga nilalang ng dilim ay hindi titigil. Alam ko, sagot ni Mang Cardo. Subalit, hindi lahat ng tulong ay makakamtan mula sa mga tamang paraan. Ikaw ay naglakbay ng malayo upang ipagtanggol ang mundo ng mga tao, ngunit ang amuletong hawak mo ay may kabuntot na sumpa. Sa bawat pagnanais mong patigilan ang dilim, may makakabangon na mas malakas na puwersa. Tiningnan ni Mia si Aling Mila. Ano ang ibig niyang sabihin? Pwede bang may iba pang lihim ang amuleto? Si Aling Mila ay tahimik, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Si Mang Cardo ay may kaalaman na hindi kayang maabot ng karamihan. Ngunit ang kanyang kaalaman ay may kabuntot na panganib. Ipinanganak siya sa ilalim ng ibang uri ng sumpa, isang sumpang hindi kayang sirain ng sinuman. Muling nagsalita si Mang Cardo. Mia, kung gusto mong isara ang pintuan ng dilim, kailangan mong matutunan ang tunay na kahulugan ng amuleto. Ang pintuang iyon ay hindi isang simpleng portal, ito ay isang pagsubok. Kung magsasara ka ng pinto, hindi lang ikaw ang maghihirap.
Lahat ng nakakonekta sa pintuan, lahat ng mga nilalang, at pati na ang mga tao sa iyong paligid ay apektado. Pero kung pipiliin mong buksan ang pintuang iyon ng buo, mahuhulog ka sa isang madilim na landas na walang katapusan. Napahinto si Mia, iniisip ang mga pahayag ni Mang Cardo. Ano ang dapat kong gawin? May paraan, sagot ni Mang Cardo. Kailangan mong harapin ang iyong pinakamalalim na takot, at matutunan ang tunay na layunin ng amuletong iyon. Ngunit hindi ko kayang gawin ito para sa iyo. Ang tanging makakatulong sa iyo ay ang pagtanggap ng sarili mong lakas, at hindi ang mga ritual na iyong natutunan. Naghilom ang katahimikan sa paligid. Si Mia, kahit takot at pagdududa ang bumabalot sa kanya, ay nagpasya na hindi magpatinag sa mga pagsubok. Iyan na lang ang natitira sa akin, sabi ni Mia. Ang boses ay matatag. Kailangan kong tapusin ito. Sa isang huling pagtingin kay Mang Cardo, siya ay naglakad palayo, sinusundan ni Aling Mila. Walang kasiguruhan kung ano ang mangyayari. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.